May nakikita akong nakangiti, pero for some reason, nararamdaman ko na hindi buo yung saya na nararamdaman niya. Parang may naka-block sa kanyang heart chakra. Let's see. But the Four of Coins is the energy of someone na maganda yung pinansyal, or baka gumaganda yung pinansyal, or yung trabaho, negosyo, money matters, are doing okay. This person I just saw, the Three of Wands, this person keeps on looking back sa past. And I think ikaw ito, the Ace of Cups. With the phases of the moon, I do pick up na kahit lumipas na yung mga panahon, oras, sa tingin ko mahal ka pa rin niya. Pero ano nga ba yung nagbablock sa kanyang heart chakra? Ano nga ba yung nangyayari dito? Oh, Knight of Pentacles, I mean King of Pentacles, but I've mentioned Knight, no? So, maaaring nagiging mabagal rito, no? Yung kanyang pag-usad sa life, pero gumaganda ang pinansyal. Because the King of Pentacles is someone here na gumaganda at maganda ang pinansyal. See? Parang nakakapag-ipon na. Steady na, no? Yung kanyang pinagkakakitaan, ganyan. And I just heard, let me try again. Yeah, it's like the song, no? Parang yung song, let me try again. Please forgive me. Yun ba yun? Pinatutugtog yun ng kapitbahay, lalo na pag Sunday. Okay. Oh. There's someone here who I'm picking up is single. And this person here is thinking about you. Yeah. But I must say na strongly, this is someone here na meron kayong history with, like an ex-person of yours. So if you want to know about this ex-person of yours, then continue listening to this reading, okay? If you're interested. Your ex is single right now. Omo. Hermit, Three of Swords, and there's that Wheel of Fortune. Ow. So, before we start, let me just greet everybody. Hi and hello there, new subscribers. By the way, ako po si Yan. Welcome. At sa mga returning subscribers, thank you so much sa inyong walang sawang pag-support. At syempre, no, just take only what resonates. And if you do not know pa, no, mayroon pa po tayong isa pang channel. Ang link is nasa description box. Sa inyo mga babes, no, wala tayong gender here, babae, lalaki, LGBT, cross-watchers. You can play roles if you want. Of course, you can do that. And at the end of the day, you always, always, always have your free will na free mo rin na gamitin. So here,
Let's talk about this ex of yours, which I strongly get, no? With the world card right here, Six of Cups, Three of Wands energy. This person here, Six of Swords, Nine of Cups. Unti-unti niya na rito natutupad yung mga pangarap niya, yung gusto niya, no? Lalo na pagdating sa money. Nakita ko na nagbubunga na dito yung mga pinaghirapan niya sa work. Mukhang nagsisimula na rin na umikot yung kanya ritong tadhana, no? At mukhang gumaganda ngayon ang mga nangyayari sa kanyang buhay, no? Lalo na sa pag improve ng kanyang life. So, nakita ko rito na posibleng na-promote siya, may magandang nangyari sa trabaho niya, maaring gumaganda yung takbo ng negosyo niya, or posibleng nagsisimula na siyang pansinin ng kanya ritong management or boss sa company na pinagtatrabahuhan niya, gumaganda yung mga deals niya sa negosyo, sa business, if she's a business owner right here, gumaganda yung flow ng mga nangyayari sa paligid niya. Gumaganda na rin yung mga parang mga gumagana na rito yung parang mga iniisip niya ng mga ideas before niya nagpi-field, no? And I think, parang nag-go into favor lahat ng mga nangyayari ngayon sa buhay ng ex mo, no? Kumbaga, sumasang-ayon sa magandang flow ng energy yung mga nangyayari sa paligid niya. But why is it that the Four of Cups is the center of this reading if ganun nga yung sinasabi mo, Miss Yan? Kasi kung sino tong ex mo na to, no? Parang siya to na gumaganda nga yung mga nangyayari sa buhay ko. Pero para saan pa? Parang wala nang saysay. Unti-unti ko ngang naabot yung mga pangarap ko, Nine of Cups energy. Pero para saan pa? Kung wala na rin naman si collective, wala na lang rin namang ikaw. So, in short, this person here is actually feeling your loss. So, parang ginawa niya ito na in-improve niya yung buhay niya dito kasi dahil sa'yo kaysa sa dahil sa sarili niya. Kumbaga, inayos niya yung buhay niya rito dahil sa'yo higit sa dahilan na dahil sa kanya or para mas mapabuti yung buhay niya. Kumbaga, ginawa niya yan lahat dahil sa'yo. Para sa'yo. Yun yung nakita ko rito, no? So, I'm seeing two people right here. Maybe you have this memory na parang nung nagsusuportahan pa kayo as a couple, parang kayo to that you support this person's dreams. Like, kaya mo yan, maabot mo yan lahat, naniniwala ako sa'yo. Maaring hindi pa ito yung time para makuha mo yan. Pero one day, naniniwala ako makukuha mo yan, babe. Yan, no? Sinuportahan mo siya rito na one day matutupad yung mga pangarap niya. Kasi maybe this person here is someone, no, na posibleng mahina yung loob niya or parang siya to na posibleng mabilis ma-down or mabilis makain rito ng negative na mga comments or feedbacks, mabilis maapektuhan. Yan. So, nakita ko rito na this person here is your ex. And ginagawa niyang lahat ng ito para sa'yo. Nakukuha ko na yung lahat ng mga pangarap ko, pero nasan ka na? Yan. So, this person here is longing for you. Parang, para kanino pa? Para saan pa? Six of Pentacles energy. Seven of Swords. Para kanino pa ang lahat ng to? Para sa akin? Yun yung tanong sa sarili niya. Para sa akin? Hindi itong kailangan ko. Yan, no? Kasi ang mas kailangan niya ay ikaw. Ba't to gumaganda yung buhay ko kung wala lang rin naman si collective sa tabi ko? Kasi, I do not know what really did happen here, pero nakita kitang nagsimula alone. Nagsimula ka ulit ng buhay mo, no? You've started your life, no? New chapter here. You know? You've got double Roman numeral number 10. Look at that. And Roman numeral number 1. Diba? Ibig sabihin, you have this new beginning and you walk out from this ex of yours. You walk out from his or her life and continue to live. Yung iba sa inyo, lumipat kayo ng tirahan dito, literal na nag-migrate sa ibang lugar, sa ibang bansa, wherever. Okay? So, whatever the case may be,
nagsimula kang ulit without this person. So, I really do not know what happened sa inyong dalawa kung ba't kayo nagkahiwalay. Pero, nakita ko dito na posibleng may deception na-involve doon, no? Maaaring may paglilihim, pagtatago, maaring mga sekreto na bunyag na hindi mo nagustuhan, no? And maybe that's the cause kung bakit nagkaroon ng separation sa inyong dalawa. But with the Four of Cups energy, I do see na alam niyang ikaw yung kulang. Alam mo yung pakiramdam na nakukuha mo na lahat ng gusto mo, nabibili mo na yung gamit na gusto mo, yung gadget na gusto mo, appliances, kotse, bahay, pero may kulang pa rin. At yun yung nararamdaman niya ngayon. Gumaganda nga lahat na nangyayari sa future niya. Natutupad nga, na-promote siya, napansin na siya ng mga katrabaho niya, nare-recognize na yung skills niya, yung mga boss niya rito, napapansin na siya, o kaya nakapagpatayo na siya ng sarili niya rito na business, yung small business niya lumalaki na, nagkakaroon na ng mga branches, no? So whatever the case may be, bakit malungkot pa rin siya? Nine of Swords energy. Bakit hindi niya magawa na maging masaya sa kabila ng lahat ng mga nangyayaring maganda ngayon sa buhay niya? Yung iba sa inyo, timeless ito, pwedeng ito ay mangyayari pa lamang sa person ito, no? Or yung iba naman, nangyayari sa kasalukuyan. May success dito sa ex mo na to, no? Pero, hindi siya magiging kontento, hindi siya masasatisfied. Look at this. May tatlong opportunities dito, sa ibaba. May 3 cups dyan. So, may mga ibang mga opportunities dito for growth, maaring related sa finances at sa wealth, pero nakatingin siya dun sa isang malaking cup at yan ang Ace of Cups energy, ang chalice of love. Tinitingnan niya pa rin dito yung new beginning in love sa'yo. Pero look at that. Sobrang nakakaawa yung energy niya. Kasi ito yung bagay na alam niya, no, na lumubog na yung araw for the both of you. Look at that sunset. Lumubog na yung araw, no, for this relationship. But no matter what happened, hindi na ito muling may babalik pa. So, I think this person here is realizing it big time with the presence of Hermit here. And it looks like with the Nine of Swords, Six of Pentacles, Seven of Swords, Three of Swords, and Wheel of Fortune, nakita ko dito na parang tatanggapin niya na lang na ito na yung tadhana niya although masakit. Tatanggapin niya na lang na ito na yung tadhana niya. Maaring ito na rin yung kabayaran or punishment sa kung ano man yung naging kasalanan niya sa'yo. Maaring siya yung naging dahilan kung ba't kayo naghiwalay or kung ano man. Pero nakikita ko na in the future, tinatanggap niya na lang na ito na marahil yung tadhana ko, na hindi na makikipagbalikan sa akin si collective dahil sa bagay na nagawa ko. Ito na siguro yung kaparusahan sa lahat ng mga maling desisyong ginawa ko noon. So, nakita ko na single itong taong to ngayon at nangungulila siya sa'yo. Kung sino man siya, malinaw na siya ay person na may history kayo at isa siya sa mga tao na talagang naniwala ka at sinuportahan mo siya. All in ka. Pag may exam, alam mo yung nakakita ko rito na posibleng high school pa lang friends na kayo, or kayo na, or college pa lang kayo na, may mga ganun no? Sinuportahan mo siya sa exam, sa board exam, mga ganyan, importanteng mga
paganap, lagi kang nakasupport, no, you always cheer for this person here, so I do not really know what did happened, kung ba't kayo nagkalayo, kung bakit naging history na lang ito at hindi na ito nadugtungan. So whatever the case may be, I do see that this person here misses you so bad. Okay? Para kahit isang hiling lang, gusto kanya ulit na makita. Parang kahit one day lang yung ibigay mo sa kanya dito, maranasan niya lang ulit na maging kayo ulit kahit one day lang. Kaya niya ipagpalit lahat ng pabor na nangyayaring magaganda sa buhay niya kapalit ng isang araw. How come posible yun, Miss Yan? Kaya niya ipagpalit ang lahat ng mga nangyayaring magaganda ngayon sa buhay niya at sa future para lang sa isang kahilingan na kahit isang araw sa loob ng 24 hours, maramdaman niya ulit na makabalik kayo sa dati kahit isang araw lang. So how can you understand that? Ibig sabihin, sobrang laki ng panghihinayang niya na hindi kanya nakakasama ngayon na nagtatagumpay na siya sa buhay niya. Sa kabila ng lahat ng mga magagandang nangyayari sa buhay niya, alam niyang hindi siya magiging kontento at paulit-ulit niyang mararamdamang may kulang. Dahil ang tanging kukumpleto ng lahat ng ito ay walang iba kundi ikaw. Ngunit sinarado mo na ang iyong mundo sa taong ito at nagsimula ka ng panibago sa buhay mo. I know that this person here is hindi siya masaya kahit na may pera siya. Well, money, isa sa pinakakailangan ng tao upang mabuhay. Pero dito, para saan pa ang lahat ng to? Kung yung tanging dahilan kung bakit niya nakuha ito, na ikaw, kung bakit niya pinursige ang lahat ng ito, yun ay dahil sa'yo. Pero ngayon nawala ka na sa buhay niya, para saan pa ang lahat ng ito? Okay? So yeah, this is the energy of this person here connecting sa'yo spiritually. So, just take how this resonates here, sweetheart. Thank you so much for your time. And muli ako po siya ng inyong psychic medium. Sarang Heo, love and light. Annyeong.